Kailanman ay hindi inisip ni Lira Malaya na mayayanig ang kanyang buhay may asawa. Oktubra 2024. Sa lungsod ng Tagaytay sa Cavite. Isang lugar na halos 1 oras at kalahating biyahe mula sa Metro Manila. Hindi ito kasinggulongang sentrong kalakalan, pero hindi rin ito masasabing purong probinsya. Tamang-tama itong lugar para sa isang batang mag-asawang kapwa nagtatrabaho at nagnanais ng tahimik na pamumuhay. 32 taong gulang si Lira. Nagtatrabaho siya bilang interior designer sa isang lokal na kumpanya ng construction. Mayos ang kanyang trabaho at matatag ang kanyang kita. Ang kanyang asawa, si Ramon, ay 34 taong gulang. Nagtatrabaho siya bilang isang kandidato para sa managerial position sa isang logistics company na ang pangunahing opisina ay nasa Alabang. Kilala siya sa kanyang pagiging seryoso at mahinahon. At maganda ang reputasyon niya sa loob at labas ng bahay. 3 taon na silang kasal. Walang malalaking away, walang mapambihirang kaganapan. Tanging mapayapang araw lamang ang kanilang pinagsasaluhan. Tuwing karaniwang araw, pareho silang nagtatapos sa trabaho at sabay na kumakain sa gabi. Tuwing weekend, namamalengke sila o bumibisita sa kani-kanilang pamilya. Hindi ito isang pambihirang kaligayahan, kundi isang matatak na kapanatagan. Isang Bayerns Energy Oktubre, sinabi ni Ramon ang kanyang plano para sa weekend. Magkakaroon daw silang taunang fishing trip kasama ang 3 niyang kaibigan mula kolehiyo. Ang lugar ay sa isang private villa malapit sa Nasugbu, Batangas. Ang makasama niya ay sina Victor, Leo, at Marco. 4 silang makakasama sa isang kurso noon at kahit nagtatrabaho na ay nakikita-kita pa rin sila minsan sa isang taon. Hindi nagduda si Lira. Ilang beses na niyang narinig ang kwentong iyon. Alam din niyang mahina ang signal ng cellphone sa lugar na iyon. Ang malitratong kanilang fishing trip na ipinapadala pagkatapos ng ilang araw ay naging bahagi ng kanilang nakasanayan. Umalis si Ramon noong Biyernes ng umaga. Ang plano niya ay bumalik sa simulang ng susunod na linggo. Nang mawala ang tunog ng pagsara ng pinto, nanatili ang karaniwang katahimikan sa loob ng bahay. Hindi ito naramdaman ni Lira bilang isang kakaibang bagay. Tinanggap niya ito bilang karugtong lamang ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit ng gabing iyon, habang tinitingnan ang kalendaryo, isang katotohanan ang kanyang napansin. Linggo ang karawan ni Ramon. May plano silang makaroon ng simpleng hapunan sa Lunes ng gabi at wala silang ibang espesyal na inihanda. Ngunit biglang may pumasok na ibang ideya sa kanyang isip. Paano kung siya mismo ang pumunta sa Nasugbu para ihatid ang pagkain? Kasama rin naman doon ang makaibigan niya. Siguradong magugulat sila. Si Ramon, kahit medyo mahihiya, ay tiyak na matutuwa. Hindi ito isang biglaang desisyon, kundi isang natural na ideya. Ang tiwalang nabuo sa loob ng 3 taon nilang pagsasama ang nagtulak sa kanya. Sabado ng madaling araw, pumasok si Lira sa kusina. Nahanda siyang sinigang, lechon kawali, kanin na may adobo, at isang homemade na ubo cake. Lahat ng ito ay paborito ni Ramon. Hindi niya tinipid ang oras at pagod sa maingat na paghahanda. Inilagay niya ang nga ito sa mga lalagyan at isinilit sa isang insulated bag. Ang bigat nito ay may kasamang kasiyasiyang pakiramdam. Alas 7 enge umaga. Umalis siya enge Tagaytay sakay enge kanyang kotse. Pagkalabas niya sa highway at pagpasok sa mga palikolikong daan pakyat ng bundok, humina ng signal ng kanyang cellphone. Tulad ng sinabi ni Ramon noon. Walang problema. Dahil dito, mas naramdaman niyang sulit ang sorpresahin siya. Tahimik ang daan papuntang Nasugbu. Oras pa bago dumami ang maturista. Halos 1 oras at kalahati ang layo ng kanyang patutunguhan. Walang anumang dahilan para bumalik. Nang malapit na siya, pumasok siya sa daan papunta sa private villa. Hindi ito isang pasilidad na inayos para sa mga turista, kundi isang simpleng lugar na ginagamit ng mga lokal at mga suki.
Minsan na ring nakapunta doon si Lira. Sa sandaling makita niya ang paradahan, nakaramdam siyang kaba. Sa halip ng mga karaniwang sasakyan o segundamanong SUV, nakahilera ang mga makikintap na luxury sedan, isang bagong-bagong coupe, at isang maliit na modelong compact jar. Ang mga pilaka ay galing sa Metro Manila. Tiningnan ni Lira ang lokasyon sa Vaz. Tama. Nandito na siya. Ang sumunod na narinig niya ay isang malakas at umugong na electronic music. Isang uri ng musika na hindi nababagay sa isang weekend ng fishing trip. At kasabay nito, mga halahak ng babae. Sa sandaling iyon, isang bahagi ng kanyang puso ang tahimik na nasaktan. Baka nakakamali lang ako, naisip niya. Posibleng may ibang grupo na gumagamit NG katabing gusali. Ngunit alam niyang walang katabing pasilidad sa lugar na ito. Pinatay niya ang makina NG kotse. Ang hangin sa labas ay dapat na pareho lang. Ngunit iba ang kanyang pakiramdam. Mula sa bintana ng villa, may tumatagas na malakas at puting ilaw. Hindi gabi, araw. Ngunit ang ilaw sa loob ay mas maliwanag kaysa sa kinakailangan. Umikot si Lira sa gilid ng gusali. Kandi, kalahati lang ang pagkasara ng kurtina. Ang tanawing pumasok sa kanyang paningin ay sapat na para gawing walang kabuluhan ang 3 taon nilang pagsasama sa isang iglap. Sa ibabaw ng mesa, may mga halos ubos ng bote ng alak, champagne, mga baso, music equipment, at mga pampalamuting ilo. Sa gitna, nandun si Ramon at isang batang babae. Ang lapit nila sa isa-isa ay hindi nag-iwan ng puwang para sa maling akala. Ang kanilang matingin, posisyon, at ang buong kapaligiran ay malinaw na malinaw. Sina Victor, Leo, at Marco ay nasa parehong lugar. Bawat isa sa kanila ay may katabing babae. Walang makitang gamit sa pangingisda. Ang opsyon na sumigaw sa lugar na iyon ay hindi pumasok sa isip ni Lira. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang videokamera. Walang paliwanag, walang kumpirmasyon, walang pagsabog ng emosyon. Nag-record lang siya. Ang itsurang loop ng kwarto, ang mamukhang nga tao, ang oras na nakikita mula sa iba't ibang anggulo. Nang makontento na siyang may sapat na ebidensya, pinatay ni Lira ang screen. Naalala niya ang pagkaing dala niya sa bag. Ngunit nawalan ng saysay ang paghahatid nito. Pumalik siya sa kotse. Dinaanan niya ang daan pabalik. Normal ang pakiramdam ng kanyang makamay sa manibela. Walang luhang lumalabas. Ang galit ay hindi pa rin lumalabas sa ibabaw. Sa halip, ang lumitaw ay isang tahimik na katiyakan. Sa sandaling ito, tapos na ang lahat. Habang pabalik sa Tagaytay, sinikap ni Lira na huwag mag-isip ng kahit ano. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, nagsimula na ang isang malamig na pagsusuri. Sapat na ba ang video? Makikilala ba ang matao? Ano ang susunod kong dapat gawin? Pagdating niya sa bahay, hapon na. Iniwan niya ang insulated bag sa loob ng kotse. Ang paglamig ng pagkain ay hindi na mahalaga. Ang loob ng bahay ay nanatiling tahimik tulad ng umaga. Ang 3 taon ng pang-araw-araw na buhay ay hindi gumuho ng may ingay. Tahimik lamang itong nagbago ng anyo. Ipinatong ni Lira ang cellphone sa mesa at pinanood ang video. Ang katotohanang nasa screen ay hindi na isang ilusyon. At mula sa gabing iyon, magsisimula na ang kanyang pagpili. Nang gabing bumalik siya sa bahay, ilang beses pinanood ni Lira ang video. Ang una ay para kumpirmahin ang kanyang pakabigla. Ang pangalawa ay para tanggapin ito bilang katotohanan. Mula sa mga sumunod na panonood, hindi na ito para sa emosyon kundi para sa pagsusuri. Walang puwang para sa pagkakataon sa loob ng video. Ang posisyon ng nga tao, ang oras, ang direksyon ng nga mukha, ang liwanag ng ilaw. Malinaw kung sino ang nasaan at kung ano ang ginagawa. Paulit-ulit na pinindot ni Lira ang pause at pinalaki ang screen. Kinuha niya ang maeksena kung saan malinaw ang mukha ng gababa.
Nagsave siya nga screenshot. Binigyan niya ng pansamantalang pangalan ang bawat folder. Tahimik na lumalim ang gabi. Hindi pa rin lumitaw ang opsyon na umiyak. Sa halip, ang salitang pagsasayos ang pumasok sa kanyang isip. Naunawaan niyang kailangan muna ng pagkakasunod-sunod bago ang emosyon. Una, kilalanin ang pagkakakilanlan ng gababay. Pagkatapos, ipakita ang katotohanan sa lahat ng sangkot, hindi paliwanag, kundi ebidensya. Binuksan ni Lyra ang kanyang laptop. Nagsimula siyang mahanap gamit ang brand ng kwintas na nakita sa isang eksena sa video. Hindi nagtagal at nakahanap siya ng tukmang post. Si Micaela, isang third-year student sa isang pribadong universidad sa Maynila. Ang kanyang profile ay may malabong pahayag na tila naghahanap ng sponsor. Ang background ng kanyang mga litrato ay tumutugma sa isang sulok ng kwarto sa video. Sunod, isang tattoo sa braso, si Rian. Isang mananayo sa isang club sa Makati. Ang kanyang social media ay puno ng litrato mula sa mga party tuwing weekend. Si Loren. Nagtatrabaho sa isang nail salon. Maraming post ang hemahamahaling brand. Si Sabrina. Isang influencer. Libo-libo ang followers at patuloy ang nga post na nagpapakitang marangyang pamumuhay. Nakumpirma niya silang apat. Mula sa bawat post, itinala ni Lyra ang kanilang mga numero ng telepono, email address, at mga kaunay na account. Mas marami siyang nakuhang impormasyon na basta na lang isinapubliko kaysa sa kanyang inaasahan. Lakpas ng hating gabi. Alam na niya ang susunod na gagawin. Ang mga asawa ni na Victor, Leo, at Marco, sina Eliza, Nadine, at Selena. Minsan na niya silang nakilala kaya alam niya ang kanilang pagkatao. Tiningnan niya ang kanilang social media. Malitrato ng pamilya. Sports day ng mga anak. Mapost tungkol sa anibersaryo. Malaki ang pagkakaiba ng realidad at ng nilalaman ng video. Kinuha ni Lyra ang isang prepaid phone na binili niya ilang taon na ang nakalipas at binuksan ito. Isang device na hindi nakapangalan sa kanya. Hindi niya ito ginagamit sa araw-araw. Gumawa siya ng bagong account. Walang pangalan, walang litrato. Binuksan niya ang isang messaging app. Gumawa siyang isang grupo. Maikli ang pamagat. Weekend sa Batangas. Isa-isa niyang idinagdag ang mga miyembro. Si Eliza, Nadine, Selena, at sina Micaela, Ryan, Lorraine, Sabrina. 7 tao sa kabuuan. Kung isa sama siya, 8. Tiningnan niya ang mapangalan na nakahilera sa screen. Hindi na atubili ang kanyang madaliri. Pinili niya ang video file. Pinindot niya ang send button. Walang kasamang paliwanag. Walang paumanhin o babala. Isa-isang nadagdagan ang scene indicator. Ang unang reaksyon ay mula kay Micaela. Isang maikling mensahe na nagpapakita ng pagkalito. Sumunod si Ryan. Isang pagdududa kung biro ba ito. Pakaraan ng ilang minuto, isang komento mula kay Eliza. Isang mensahe na nagsasabing nakilala niya ang lalaki sa video bilang kanyang asawa. Mula doon, bumilis ang takbo ngang usapan. Si Nadine, si Chelina, bawat isa ay nagsulat ng pangalan ng kani-kanilang asawa at humingi ng kumpirmasyon. Hiniling ni Micaela na burahin ito. Binanggit ni Sabrina ang tungkol sa legal na aksyon. Iginiit ni Loren na hindi niya alam na may asawa na sila. Ngunit, ang video ay isang hindi matitinag na ebidensya. Habang nakatingin sa screen, hindi sumagot si Lyra. Hindi niya kailangan ang palitan ng emosyon. Ang katotohanan ay naibahagi na. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, hindi na tumigil ang mga notification. Galit, pagkalito, pagtanggi, pagbabanta. Ipinahiwatig ni Eliza na agad siyang tumawag sa kanyang mga magulang. Sinabi ni Nadine na hindi na niya hihintayin ang pag-uwing kanyang asawa. Ipinahiwatig ni Jelena ang pagkonsulta sa isang abogado. Sa isang notebook, isinulat ni Lyra ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Biyernes ng umaga umalis.
Sabado ng tanghali kinunan ang video. Sabado ng gabi ipinadala ang video. Tiyak. Ang buong daloy. Pagsapit ng umaga, nagsimulang makita ang mga palatandaan na naipasa na rin sa labas ang video. Hindi malinaw kung sino ang nagliak. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang layunin ay naisakatuparan na. Isinara ni Lira ang laptop. Hindi siya natulog. Hindi niya naramdaman ang pangangailangan. Linggo and umaga, dosa-dosa ng notification ang lumabas sa kanyang smartphone. Wala pa ring tawag o text mula kay Ramon? Posibleng nasa lugar pa rin siyang walang signal. Ngunit naiintindihan niyang sandali na lang iyon. Pagkalipas ng alas 10 ng umaga, lalo pang dumami ang bilang nga nakakita. Naging mas agresibo ang masalita sa loob ng grupo. Makahilingan sa asawa, pahiwating ng pahihiwalay, deklarasyon ng legal na aksyon. Kalmado itong pinanut ni Lira. Malinaw sa kanya kung ano ang kanyang ginawa. Hindi ito pagbubunyag. Ito ay pagpapakita ng ebidensya. Hindi ito isang kilos na dalang galit. Ito ay resulta ng isang pagpili. Pagkalipas ng tanghali, naging online ang cellphone ni Ramon. Pagkaraan ng ilang minuto, lumitaw ang kanyang pangalan sa grupo. Hindi malinaw kung may nagdagdag sa kanya o siya mismo ang pumasok dahil nalaman na niya ang sitwasyon. Nagbago ang hangin sa loob ng grupo. Ang sisi ay nakatuon na sa isang punto. Tahimik na pinanood ni Lira ang eksena. Sunod-sunod ang mamansaheng humihingi ng paliwanag. Mga salitang nagtatanong kung kaninong responsibilidad. Ang salitang pagtataksil. Ang posisyon ng mga babae ay nayanik din. Magapahayak na hindi nila alam. Magapaliwanag na mababaw lang ang relasyon. Ngunit pinabulaanan itong video. Minsan pang tiningnan ni Lira ang video. Tiniyak niyang lahat ng kinakailangang impormasyon ay nandun. Linggong gabi, halos gumuho na ang grupo. Patuloy na dumarami ang mga sen ngunit nawala na ang kontrol. Pinatay ni Lira ang prepaid phone. Mula dito, problema na itong bawat pamilya. Pagsapit gabi, ang nasa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi galit. Isang tahimik na pagtatapos lamang. Ang kaganapang ito ay hindi umiiral sa pagpapatuloy ng kanilang 3 taong pagsasama. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pakiramdam na lumiko na siya sa ibang landas. Ilang oras na lang bago bumalik si Ramon. Ang oras na iyon ay hindi naging mahaba o maikli. Inayos ni Lira ang madokumentong nakalata sa mesa at isinulat ang contact number ng isang law office sa isang memo. Handa na siya. Bago pa man dumating ang kanyang kaarawan, simulan na ang susunod na yugto. Linggo niya gabi, bumalik si Ramon sa kanilang bahay sa Tagaytay gaya ngang inaasahan. Tapos na ang kanyang pakawala sa weekend at dapat sana ay magpapatuloy ang kanilang normal na buhay na parang walang nangyari. Ngunit ang pundasyong iyon ay gumuho na. Sa pagbukas at pagsara ng pinto, malinaw na nagbago ang hangin sa loob ng bahay. Si Lira ay nakaupo sa sala, at sa ibabaw ng mesa ay ang mga inihanda niyang dokumento at cellphone. Walang bahid ng emosyonal na pagbabago. Tanging paghahanda lamang para ipakita ang katotohanan. Umuwi si Ramon na may bala na ikuwento ang manangyari nung weekend. Parang karuktong ng trabaho. Isang nakasanayan, tulad ng dati. Ngunit ang tingin ni Lira ay wala na ang dating init. Pagkatapos ng maikling bati, inilahad niya ang screen ng cellphone. Nakadisplay ang history ng group chat. Ang pamagat na weekend sa Batangas. Ang nga nakahilarang pangalan. Ang nga mensaheng punong galit at pagkabigla. Ilang segundo ang kinailangan ni Ramon para maintindihan ang sitwasyon. Ngunit sa sandaling pinanood niya ang video, naging kumpleto ang kanyang paunawa. Walang puwang para sa mga palusot. Ang petsa at oras ng pagkuha. Ang ayos ng silit. Ang muha ng kanyang makaibigan, lahat ay tumutugma. Ang kanyang reaksyon ay puno ng pagkalito at pagkataranta. Ngunit si Lira ay hindi nagpakita ng anumang emosyonal na reaksyon. Hindi siya nagtanong o nagtaas ng boses. Isang salita lang, hindi niya binago ang kanyang tindih na ipakita lamang ang katotohanan. Sinubukan ni Ramon na magpaliwanag.
Isang hindi pagkakaunawaan. Napasobra lang. Isang beses lang nangyari. Ngunit pinabulaanan itong video. Bukod dito, sunod-sunod ang makatawag sa kanyang cellphone mula sa tatlo niyang kaibigan. Si Victor ay sumisigaw na sinabihan na siyang kanyang asawa na gusto nitong makipaghiwalay. Si Leo ay nagrereklamo na pinalalayas na siya sa kanilang bahay. Si Marco ay naguguluhan dahil na-freeze daw ang kanilang bank account. Nagsimula silang magsisihan. Kung sino ang nag-imbita sa mga babae, sino ang naghanda ng alak, sino ang pumayag na kunan ng video. Ang pagkakaibigan ay gumuho sa isang gabi. Tahimik na pinanot ni Lyra ang palitan nila. Ang kadenang ng galit ay nangyayari sa labas niya. Humingi si Ramon kay Lyra ng pagkakataong magsimula muli. Sunod-sunod ang kanyang pahingingang tawad at pagsisisi. Ngunit ang desisyon ni Lyra ay buo na. Sinabi niyang hindi paliwanag ang kailangan kundi legal na proseso. Kinabukasan, tiningnan ni Lyra ang impormasyon tungkol sa family court at inayos ang mapapeles para sa annulment. Bagamat ang mutual agreement ay karaniwan sa Pilipinas, ang pagkakaroon ebidensya ay malaking bentahe sa negosasyon. Nakasave na ang video sa cloud. Mayroon din siyang maraming backup. Nalaman ito ni Ramon at sumuko na sa pagtutol. Nagsimula na ring maapektuhan ang kanyang trabaho. Ang video na ipinasa ng Anonymous ay kumalat sa kanyang katrabaho at pinagpaliwanag siyang kanyang boss. Maliit ang komunidad. Mabilis kumalat ang sismis. Sa kumpanya ni Victor, lumitaw ang isyu ng tiwala mula sa mga kliyente. Si Leo ay pinipilit na baguhin ang pangalan sa kanilang housing loan at si Marco ay iniiwasan ng mga taong may kaugnayan sa eskwelahan ng kanyang anak. Patuloy na nagsisihan ang apat. Ngunit hindi bumuti ang sitwasyon. Bumisita si Lyra sa isang law office at formal na hiniling ang pagsisimula ng proseso. Ipinakita niya ang video at ang chat history. Napagdesisyonan na sapat na ito bilang ebidensya. Ang hatian ngang ari-arian ay gagawin ng patas ayon sa batas, ngunit ang kalinawan ng pagkakasala ay magbibigay sa kanya ng bentahe sa negosasyon. Sa huli, wala nang nagawa si Ramon kundi tanggapin ang mga kondisyon. Ang isang mababaw na desisyon noong weekend ay nagresulta sa pagtatapos ng kanilang 3 taong pagsasama, nagsimulang mag-ayos ang gamit si Lyra. Walang emosyonal na komprontasyon na nangyari, tanging makinakailangang komunikasyon lamang. Pinanatili nila ang distansya sa isa't isa. Ang mga pamilya nga 3 pang kaibigan ay patungo rin sa pagkasira. Si Eliza ay agad na bumalik sa kanyang magulang at nagsimula nga legal na aksyon. Ipinahaya ni Nadine ang pagtigil sa pagbibigay ng suportang pinansyal. Si Chelina ay kumilos para makuha ang kustodiya ng kanilang mga anak. Ang 4 na lalaki ay nawalang ang tiwalang panlipunan na dati nilang pinanghahawakan. Kalmado itong pinagmasdan ni Lyra. Bagamat siya ang nagsimula nga aksyon, kinilala niyang hindi paninira ang kanyang layunin. Ibinahagi lamang niya ang katotohanan. Sa gabi, naghahanap si Ramon ng impormasyon tungkol sa maliliit na apartment na upahan. Ang pahahanda para sa paglipat ay nagsimula na. Ang usapan sa loop ng bahay ay limitado sa pinakamababa. Huling beses na tiningnan ni Lyra ang video at piniling i-archive ito sa halip na i-delete ng tuluyan. Isang desisyon na itago ito sa kinakailangang panahon. Pagkaraan ng ilang araw, tinanggap ang petisyon para sa legal separation. Formal na nagpapatuloy ang kanilang kasal. Ngunit sa katotohanan, tapos na ito. Nagsimulang iwasan na ni Ramon ang pakikipag-ugnayan sa kanyang makaibigan. Lumalim ang hidwaan tungkol sa kung sino ang may kasalanan, at nawala ang kanilang dating pagkakaisa. Ang mga sismis sa komunidad ay hindi humuhupa. Bumababa rin ang kanyang reputasyon sa trabaho. Samantala, nagpatuloy si Lyra sa kanyang normal na trabaho. Hindi niya pinausapan ang kanyang pribadong buhay sa opisina. Hindi siya humihinging ang labis na simpatya. Tahimik niyang itinatag ang kanyang sariling paninindigan. Pagsapit ng katapusan ng Oktubre, pumasok na sa konkretong yugto ang usapan para sa kanilang paghihiwalay. Listahan ng mga ari-arian,
pagsusuri sa mga bank account, pagpapalit ng pangalan. Lahat ay nakasulat. Mas inuna ang magapapeles kaysa sa emosyon. Walang puwang si Ramon para tumanggi sa pagpirma. Ang pagkakaroon ng video ay nagsilbing hadlang. Ang tatlo niyang kaibigan ay napunta rin sa parehong sitwasyon. Ang katotohanang apat na pamilya ang gumuho sa maikling panahon ay naging usap-usapan sa komunidad. Ngunit hindi lumingon si Lyra. Ang kanyang layunin ay hindi paghihiganti. Ito ay ang pagprotekta sa kanyang sariling dignidad. Pagsapit ng Nobyembre, formal nang natapos ang kanilang pagsasama. Inimpake ni Ramon ang kanyang magamit at nahanda nang umalis sa bahay. Ang ilang taon ng kanilang buhay ay napalitan ng mga tala at dokumento. Kinumpirma ni Lyra sa kanyang abogado ang tungkol sa paghandle ng gasusi. Sa huli, nakpakita si Ramon ng pagnanais na ayusin ang kanilang relasyon, ngunit hindi natina ang desisyon ni Lyra. Ang pangyayari noong weekend ay hindi aksidente, kundi resultang isang pagpili. Ang pagkaunawang iyon ang nagpatapos sa lahat. Sa gabi mas naging tahimik ang bahay. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi takot. Ito ay isang pagtatapos. Ang apat na lalaki ay haharap sa kani-kanilang responsibilidad. Nawala ang pagkakaibigan. Nawala ang tiwala. At nabuwag ang pamilya. Nahanda si Lyra para sa susunod na yuktong pagbuo muling ang kanyang buhay. Hindi lahat nagsimula sa isang video. Ito ay ang pagtatapos ng ganay pong kasinungalingan. Tanging ang katotohanang iyon ang tiyak na nananatili. Pagsapit ng Nobyembre, itinakda ang unang pagdinig para sa kanilang kasunduan sa paghihiwalay sa family court. Kumpleto na ang lahat ng kinakailangang dokumento ni Lyra Malaya. At tapos na rin ang kanyang paunang konsultasyon sa abogado. Ang mga ari-ariang paghahatian, ang balanse sa savings account, ang panggalan sa housing loan, ang tinatayang retirement benefits, hanggang sa nilalaman ng mga insurance policy ay nakalista na lahat. Mas binigyan ng prioridad ang pagsasayos ng mga numero kaysa sa damdamin. Nakpakita si Ramon. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, na pagnanais na pagaanin ang mga kondisyon. Ngunit wala siyang may pakitang alas laban sa ebidensyang iniharap. Ang video ay naka-7 na sa maraming device, at ang history ng group chat ay naka-print na rin. Pinakinggan ng mediator ang panig ng dalawa, ngunit limitado lamang ang mga pinagtatalunan. Nagkasundo silang sira na ang kanilang relasyon. Ang tanging isyu na lamang ay ang porsyento ng hatian at ang takdang panahon ng pagbabayad. Pinili ni Lyra na huwag masyadong igiit ang pahingi ng danyos. Mas pinili niyang tapusin ang lahat ng mabilisan salop ng saklaw ng batas kaysa palawigin pa ang away. Ang desisyong iyon ay mahinahon at nakabatay sa isang pangmatagalang plano para sa kanyang buhay. Samantala, ang posisyon ni Ramon sa trabaho ay unti-unting nanganganib. Nagpatuloy ang mapagtatanong mula sa HR department. At ang kanyang evaluasyon para sa managerial position ay pansamantalang itinigil. Bagamat walang opisyal na parusa sa kumpanya, ang tiwala sa kanya ay unti-unting nababawasan sa mga paraang hindi nakikita. Madalas na siyang hindi isinasama sa mga pagpupulong kasama ang mga kliyente at inilalayo sa sentro ng mga proyekto sa loob ng kumpanya. Si Victor, bilang isang co-owner ng isang construction company, ay humarap sa isyung responsibilidad. Mabilis na kumuha ng abogado ang kanyang asawang si Eliza at hiniling ang paghahati ng kanyang parte sa kumpanya. Ang tiwala ng komunidad ay pundasyon ng negosyo at ang mga nangyari noong weekend ay hindi maaring balewalain. Si Leo ay napilitang harapin ang proseso para matanggal bilang co-borrower sa kanilang housing loan at mabilis na nagipit ang kanilang budget. Ipinahaya ni Nadine ang pagtigil sa pagpapadala ng para sa mga gastusin sa bahay at sinimulan ang kanilang paghihiwalay. Si Marco naman ay naharap sa laban para sa kustodiya ng mga anak. Inuna ni Chelina ang pagtiyak sa pondo para sa edukasyon ng mga anak at nag-apply para i-freeze ang kanilang mga ari-arian. Ang apat na lalaki ay unti-unting nag-iisa at nabawasan ang dalas ng kanilang pag-uusap. Hindi naayos ang sisihan at tuluyan nang naputol ang kanilang relasyon. Ipinapatuloy ni Lyra ang proseso ng pagpapalit ng pangalan sa titulo ng bahay.
Kinumpirma niya ang natitirang balanse sa housing loan at nakipausap sa bangko para sa isang bagong kontrata. Napakasunduan na ang bahagi ni Ramon ay babayaran ayon sa itinakdang batas. Ang kanilang joint account ay isinara at isinagawa ang pagtutuos ng mga gastusin. Maging ang hatian sa mga kasangkapan ay inilista at isinama sa kasunduan. Ang 3 taon nilang pagsasama ay naging mga kontrata at statement of account. Halos walang puwang para sa sentimiento. Nagpatuloy si Lira sa kanyang normal na trabaho. Nak-focus siya sa deadline ng proyekto at iniwasan ang mausapang personal. Ang hindi pagpapaliwanag ng labis ay nakabawas sa mga usisero sa kanyang paligid. Dumalas ang tawag mula sa kanyang pamilya, ngunit hindi siya humingi ng labis na pag-aalala. Tanging mapraktikal na payo at konkretong tulong lamang ang kanyang tinanggap. Sa ikalawang pagdinig, naitakda na ang eksaktong halaga ng hatian ng ari-arian. Hindi tumutol si Ramon. Ang pagkakaroon ng video ay pumigil sa kanyang psikolohikal na pagtutol. Napakasunduan ang danyo sa loop ng legal na pamantayan. At binuo ang isang plano sa pagbabayad. Ang pagbabayad ay gagawing hulugan. At isinama rin ang probisyon para sa sapilitang pagpapatupad kung sakaling makaroon ng pagkaantala. Naging pinal ang dokumento sa pirma ng 2 panig. Dahil dito, malapit nang maging opisyal ang pagtatapos ng kanilang kasal. Pansamantalang humupa ang mga sismis sa komunidad, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Ngunit hindi ito inalintana ni Lira. Kumuha si Ramon ng isang apartment sa isang lungsod sa Metro Manila bilang kanyang bagong tirahan. Malaki ang gastos para sa deposit at advance, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Itinakda ang petsa ng paglipat at isinagawa ang pahahati ng gagamit. Walang emosyonal na komprontasyon. Tahimik at maayos na isinagawa ang lahat. Ang 3 niyang kaibigan ay lumipat din ng tirahan. Nawalan nega pamilya at bumaba ang gantas nega pamumuhay. Mangangailangan ng panahon para maibalik ang kanilang tiwalang panlipunan. Kinumpirma ni Lira ang petsa ng pagsusumait ng mga papeles ng pahihiwalay. Kailangan niyang baguhin ang mga tala sa civil registry, ilipat ang kanyang health insurance, at i-update ang iba't ibang panggalan. Bank accounts, credit cards, public utilities, lahat ay isasayo sa ilalim ng kanyang sariling panggalan. Masalimuot ang mga prosesong administratibo, ngunit kapag natapos, mas malaki ang kanyang kalayaan. Sa kalagitnaan ng Nobyembre, opisyal nang natapos ang kanilang paghihiwalay. Dumating ang abiso. Ang 3 taong pagsasama ay tapos na rin sa matalaan. Sa huli, ipinahiwati ni Ramon ang posibilidad na makabalikan, ngunit hindi na bago ang desisyon ni Lira. Simple lang ang dahilan. Napapasyahan niyang hindi na may babalik ang tiwala. Ang mapangyayari nung weekend ay hindi aksidente, kundi isang serye nga mapapili. Ang pakaunawang iyon ang sumuporta sa kanyang konklusyon. Sa mga pamilya nina Victor, Leo at Marco, natapos na rin ang kanilang magkasal. Kustodiya, child support, hatian ng ari-arian, lahat ay naayos sa loop ng legal na balangkas. Ang 4 na lalaki ay nawalan ng pundasyon sa buhay sa parehong panahon at nag-isa sa parehong panahon, hindi na naibalik ang pagkakaibigan. Nanatili ang distansya sa pagitan nila nang hindi inaamin ang responsibilidad sa isa't isa. Gumawa si Lira ng bagong budget para sa kanyang pamumuhay. Sinuri niya ang kanyang kita at gastusin. At gumawa ng plano para sa kanyang ipon sa hinaharap. Bumababa ang laki ng kanyang pamumuhay, ngunit nababawasan ang kanyang pasanin sa isip. Hindi niya binura ang video, ngunit hindi na rin niya ito pinapanood. Tapos na ang papel nito bilang ebidensya. Itinago na lamang niya ito kung sakaling kailanganin. Bago mag-Disyembre, dumating ang mga papeles para sa year-end tax adjustment. Inilahat niya ang pagbabago sa kanyang marital status. Tahimik na na-update ang mapampublikong talaan. Nagbago ang tingin ng matao sa paglipas ng panahon. Si Ramon ay natanggal sa listahan ng mga kandidato para sa promotion at nabawasan din ang kanyang mga responsibilidad sa trabaho. Nagbenta si Victor ng bahagi ng kanyang shares sa kumpanya.
Ibinenta ni Leo ang kanilang bahay at lumipat sa isang apartment. Si Marco ay pasan ang responsibilidad sa child support. Ang pamumuhayng apat ay hindi na bumalik sa dati. Hindi na lumingon si Lyra. Hindi siya nahanap ng pakiramdam ng tagumpay sa paghihiganti. Tanging ang katotohanan na naprotektahan niya ang kanyang dignidad ang kanyang kinumpirma. Naunawaan niyang ang paghihiwalay ay hindi isang pagkatalo. Sa halip, ito ay isang pagbili na huwag ipagpatuloy ang isang malabong relasyon. Muling nabuo ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Trabaho, budget, pakikisalamuha. Naging malinaw ang kanyang nga prioridad. Siya na ang nagpapasya kung saan niya ilalaan ang kanyang oras at lakas. Nagpatuloy ang kanyang tahimik na buhay, ngunit nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Ang kinahinatnan ng apat na lalaki ay resulta ng kanilang sariling mapagpili. Hindi ito inako ni Lyra. Ang inilantat ng video ay hindi isang lihim, kundi ang katotohanan. At sa katotohanan iyon, sinagot niya ito ngang katotohanan. Sa pagtatapos ng Nobyembre, natapos na ang pagsasaayos ng mga dokumento. Natapos na ang paglilipat ng mga susi at nairehistro na ang pagbabago sa pagmamayari. Ang 3 taon nilang pagsasama ay natapos at nagiwalay na ang kanilang malandas. Ang lahat ng nangyari ay naging pare-pareho. Hindi emosyon, kundi desisyon. Hindi buksong damdamin, kundi proseso. Sa huli, tiningnan ni Lyra ang balansa sa bangko at in-update ang kanyang plano para sa hinaharap. Ang manumero ay malamig. Ang pagtataksil ay isinalin. Sa manumero, tinuos. At naging nakaraan. Ang kanyang pagpili ay natapos na. Pagsapit ng Disyembre, ang buhay ni Lyra Malaya ay tila bumalik na sa normal sa panlabas na anyo. Natapos na ang paghihiwalay, at kumpleto na rin ang pagpapalit ng pangalan at pagsasayos ng mga kontrata. Ang kanilang relasyon sa papel ay tuluyan nang natapos. Ngunit ang reaksyon ngang lipunan ay hindi paganap na humuhupa. Ang video, na minsan nang kumalat, ay hindi na tuluyang mawawala. Ang mabakas ng pagpasa nito ay nananatili at pira-pirasong pinag-usapan pa rin sa komunidad. Hindi na sinubaybayan ni Lyra ang mga pangyayaring ito. Ang kanyang layunin ay hindi ang patuloy na pagbubunyag. Ito ay ang paglalahat ng katotohanan sa kinakailangang saklaw at tapusin ang proseso. Ngunit bilang resulta, ang kinahinatnan ng apat na lalaki sa lipunan ay mas mabigat kaysa sa inaasahan. Sa isang performance review sa kumpanya, opisyal nang tinanggal si Ramon sa listahan ng mga kandidato para sa promotion. Hindi malinaw na sinabi ang dahilan, ngunit paulit-ulit na binanggit ang salitang pagiging mapagkakatiwalaan. Si Victor ay hindi na naprotektahan ang kanyang posisyon bilang co-owner at napilitang ibenta ang bahagingang kanyang shares upang lumayo sa pamamahala. Ibinenta ni Leo ang kanilang bahay at lumipat sa isang apartment sa labas ng lungsod. Si Marco naman ay nawalan ng kustodiya sa mga anak at pumasok sa isang buhay na sumusunod sa kasunduan para sa child support at visitation rights. Halos tuluyan nang nawala ang komunikasyon sa pagitan ng apat. Hindi naayos ang sisihan, at dahil nawala na rin ang kanilang isang interes, nawala na rin ang dahilan para panatilihin ang kanilang relasyon. Pinagmasdan ni Lyra ang mga kaganapan na parabang ito ay nangyayari sa ibang tao. Hindi na niya kailangang direktang makialam. Nasa yugto na sila kung saan hinaharap nila ang resultang kanilang sariling mapagpili. Nagsimula na ang paghahanda para sa year-end adjustments at tax filing. At kinailangan ang maproseso sa buwis pagkatapos ang paghihiwalay. Pagtanggal sa dependent, muling pakalkula sa mga insurance premium, pakuhangang iba't ibang sertipiko ang mga gawain ay tahimik na isinagawa. Ang video ay nananatiling nakasabi sa cloud, ngunit hindi na niya ito tinitiknan. Pinayuhan siyang kanyang abogado na hindi na kailangang burahin ito, ngunit dapat iwasan ang muling pagpapakalat nito ng walang ingat. Sinunod ito ni Lyra. Ang layunin ay hindi parusa, kundi pagtatapos. Sa kalagitnaan ng Disyembre, nagsimula na ang panahon ng mga Christmas party sa komunidad. Sa kumpanya ni Ramon, itinuring siyang nag-opt-out sa party. Sa kumpanya ni Victor, bagamat walang opisyal na parusa, nabawasan ang kanyang matungkulin. Sina Leo at Marco,
ay nawalan ng tiwala mula sa kanilang mga kamag-anak at sunod-sunod ang mga family meeting. Ang pagbabalik ng tiwala ng lipunan ay hindi makakamit sa maikling panahon. Nag-focus si Lira sa kanyang trabaho. Pinuri ang kanyang disenyo para sa isang bagong proyekto at sa halip ay lalo pang tumibay ang kanyang posisyon sa kumpanya. Ang kanyang pagiging profesional at hindi pagdadala ng personal na problema sa trabaho ay nag-ambag sa kanyang magandang reputasyon. Hindi siya masyadong pinakikialaman ng kanyang makasamahan. Sa kulturang Pilipino, iniwasan ang labis na pakikialam. Tanging ang kinakailangang, simpatya lamang ang ipinapakita. Tinanggap ito ni Lira. Sa pagtatapos ng taon, dumating ang huling kumpirmasyon mula sa family court. Ang unang bayad para sa hatian ng ari-arian ay naideposito sa kanyang itinalagang account. Bagamat hindi kasama ang child support, ang mga numero ay malamig at walang kasamang emosyon. Sa pagtupat sa kanyang obligasyon sa pagbabayad, natupad ni Ramon ang pinakamababang antas ng kanyang responsibilidad. Sina Victor, Leo at Marco ay tumupad din sa kanilang legal na obligasyon. Malinaw na nagbago ang kanilang antas ng pamumuhay. Ang kanilang tirahan, pakikisalamuha, at mga relasyon ay hindi na bumalik sa dati. Pinaisipan ni Lira na maayos ng bahay, ngunit iniiwasan niya ang malalaking gastos. Hindi siya napanggap ngang isang pilit na pagsisimula. Napagpasyahan niyang sapat na ang isang simpleng pamumuhay. Sa pagtatapos ng taon, dumalas ang kanyang pag-uwi sa probinsya. Tinanggap ng kanyang pamilya ang resulta at hindi na sinisi ang nakaraan. Gumawa si Lira ng mga plano para sa hinaharap, layunin sa pag-ipon, pagkuha ng lisensya, pagpiling tirahan sa hinaharap. Naramdaman niya ang pagdami ng mga bagay na maaari niyang pagpasyahan para sa kanyang sarili. Pagsapit ng bagong taon, unti-unting humupa ang mga sismis, mga bagong balita na ang umukupa sa komunidad. Nagpatuloy si Ramon sa kanyang buhay sa apartment at halos tuluyan nang nawala ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan. Ang apat na lalaki ay sabay-sabay na naranasan ang pag-iisa at sabay-sabay na sinubukang muling itayo ang kanilang tiwala sa lipunan. Ngunit malinaw na kailangan ng panahon. Muling pinaisipan ni Lira kung buburahin ba niya ang video. Pagkatapos kumonsulta sa kanyang abogado, napagpasyahan niyang walang problema kung buburahin niya ito kapag tuluyan nang natapos ang lahat ng legal na usapin. Ngunit nagpasya siyang itago pa rin ito. Hindi para sa paghihiganti, kundi bilang isang tala para sa sarili. Hindi para kalimutan ang mga pangyayari, kundi para maiwasan ang pag-ulit nito. Enero 2025, pumasok na sa isang matatag na landas ang kanyang buhay. Balansa ang kanyang kita at gastusin, at nananatili ang kanyang magandang performance sa trabaho. Naitatag na ang kanyang paniniwala na ang paghihiwalay ay hindi isang kabiguan, kundi isang pagpili. Patuloy na hinarap ngang apat na lalaki ang kanilang mga katotohanan. Hindi na bumalik ang pagkakaibigan. Ang responsibilidad ay hindi naibahagi at pasan-pasan ngang bawat isa sa kanila. Hindi inako ni Lira ang prosesong iyon. Tanging ang mga kinakailangang impormasyon lamang ang umaabot sa kanya. Ang video ang naging mitsa, ngunit ang ugat ng problema ay matagal nang nariyan. Ang kakulangan ng tiwala, ang kawalan ng katapatan, ang maito lamang ang nalantad. Sa kanyang bagong buhay, muling biniyan ng kahulugan ni Lira ang kanyang mapamantayan. Mas inuna niya ang sariling kasiyahan kaysa sa opinyon ng iba. Ang pagluluto ay naging isang pagpili, hindi isang obligasyon, at ang kanyang maarawang pahinga ay hindi na nakatali sa maplanong iba. Nagpatuloy ang kanyang tahimik na buhay, ngunit wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pagsisaysing pasan ng apat na lalaki ay nasa kanilang sariling teritoryo at hindi na responsibilidad ni Lira. Ang mapangyayari ay naging nakaraan, ang matala ay nananatili, at ang buhay ay sumusulong. Ang video ay natapos na ang papel bilang ebidensya at wala ng kahulugan bilang isang kuwento. Tanging isang bagay ang tiyak, ang pagpili ay nagbubungangang resulta.
Tinanggap ni Lira ang katotohanan iyon at tuluyan nang lumipat sa yugto ngang pagbuo ng kanyang sariling kinabukasan. Pagsapit ng Pebrero 2025, halos matatag na ang buhay ni Lira Malaya sa panlabas na anyo. 3 buwan na ang nakalipas mula nang matapos ang paghihiwalay, at ang pagbabayad para sa hatian ng ari-arian ay maayos na isinasagawa. Hindi nagbago ang kanyang reputasyon sa trabaho, at ang kanyang budget ay naayon sa plano. Ngunit ang paglipas ng panahon ay hindi nangangahulugang nabubura ang mga pangyayari. Ang tiwalang lipunan ay mas mabilis masira kaysa maibalik. Patuloy na hinarap ni Ramon ang katotohanang iyon. Lalo pang nabawasan ang kanyang posisyon sa kumpanya at tinanggal na siya sa mga mahahalagang proyekto. Ang titulong kandidato para sa managerial position ay tuluyan nang nawala. At sa mga performance review, paulit-ulit na sinasabing kailangan niyang muling itayo ang tiwala sa kanya. Bagamat walang malinaw na parusa, hindi siya nakasama sa promotion at pinag-isipan na ang kanyang paglipat ng pwesto. Si Victo ay lumayo na sa pamamahala at nanatili na lamang bilang co-investor na may limitadong kapangyarihan. Ang reputasyon ng kumpanya ay naapektuhan sa mga numero at ilang kliyente ang hindi na nag-renew kontrata. Si Leo ay nahaharap sa kakulangan ng pondo pagkatapos ibenta ang kanilang bahay at napilitang baguhin ang kanyang pamumuhay. Si Marco naman ay abala sa pagbabayad ng child support at pakikipag-ayos para sa visitation rights at napilitang ayusin ang kanyang oras sa trabaho. Nagkaroon muling komunikasyon sa pagitan ng apat, ngunit hindi ito para kumustahin ang isa't isa, kundi malapit sa pagpapalitan ng sama ng loop at pagsisisi. Hindi umusbong ang ideyang pagbabahaging responsibilidad, at bawat isa ay nanatiling mag-isa sa pagharap sa katotohanan. Hindi direktang sinubaybayan ni Lira ang mga pangyayaring ito, ngunit nakakarating sa kanya ang maimpormasyon. Maliit ang komunidad, at hindi tuluyang nawawala ang masismis. Ngunit sa paglipas ng panahon, humuhupa rin ang init nito. Sa pagtatapos ng Pebrero, dumating ang huling kumpirmasyon mula sa Family Court, isang dokumento na nagsasaad na lahat na napakasunduan ay naisakatuparan na at tuluyan nang natapos ang lahat ng legal na usapin. Itinago ito ni Lira at muling pinag-isipan ang kahalagahan ng video. Maari na niya itong burahin, ngunit pinanatili niya ang desisyong itago ito. Hindi dahil sa emosyonal na pagkapit. Ito ay bilang isang tala upang hindi makalimutan ang katotohanan. Pagsapit ng Marso, naging abala na siya sa trabaho dahil sa pagtatapos ng fiscal year. Dumami ang mga bagong proyekto at si Lira ang naging project manager. Ang pagbabago sa kanyang buhay ay hindi nakaapekto sa kanyang trabaho. Sa halip, lalo pang tumaas ang kanyang konsentrasyon. Hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras sa mga alalahanin at pagdududangang nakaraan. Inutusan si Ramon na lumipat ng departamento mula sa management patungo sa field support. Bumababa ang kanyang kita at lalo pang nagiging limitado ang kanyang pamumuhay. Ibinenta ni Victor ang bahagi ng kanyang karapatan sa pamamahala at nanatili na lamang bilang consultant. Nagsimula ngang sideline si Leo at ibinenta ni Marco ang kanyang sasakyan para makatipid. Ang buhay ng apat ay lumipat na sa ibang yugto, nawalan na ngang anyo ang kanilang pagkakaibigan at nawala na rin ang dahilan para sila ay makita. Nagtakda si Lira ng mga layunin para sa bagong taon, pagtaas ng savings rate, pagkuha ng profesional na lisensya, at pag-aral sa pagpili ng tirahan sa hinaharap. Ang simpleng katotohanan na siya na ang nagpapasya para sa kanyang sariling buhay ay may mas malaking bigat na ngayon kaysa dati. Pagsapit ng taxibol, lumipat na sa ibang usapin ang mga sismis sa komunidad. Pagbubukas ng mga bagong kumpanya, mga kaganapan sa eskwelahan, pagdami ng mga turista. Ang nangyari noong weekend sa apat ay unti-unting napupunta sa likod ng alaala, ngunit hindi ito tuluyang nawawala. Naunawaan nila sa kanilang sariling karanasan na kailangan ng panahon para maibalik ang tiwala. Hindi ikinuwento ni Lira ang nakaraan. Maging sa trabaho o sa mga kaibigan, hindi siya nabigay ng detalye.
Tanging ang mga kinakailangang katotohanan lamang ang kanyang ibinahagi. Hindi niya itinuring ang sarili bilang biktima, at hindi niya hinabol ang mga may kasalanan, hindi na rin niya naramdaman ang pangangailangang patunayan sa iba kung tama ba ang kanyang desisyon. Pagsapit ng Abril, kinailangan ni Ramon na pausapan ang renewal ng kanyang kontrata sa apartment. Dahil sa pagbabang ang kanyang kita, posibleng mapilitan siyang baguhin ang mga kondisyon. Gumawa si Victor ng plano para sa muling pagbangon ng negosyo, at ipinagpatuloy ni Leo ang pagrepaso sa kanyang gastusin. Sinusubukang tanggapin ni Marco ang kanyang papel bilang isang ama na walang kustodiya. Ang kanilang pagkakatulad ay ang pagkaunawa na hindi na sila makakabalik sa nakaraan. Hindi na pinanood ni Lyra ang video. Alam niya na nariyan ito. Ngunit wala nang pangangailangang gamitin ito bilang ebidensya. Tapos na ang papel nito bilang pruweba, at tanging ang kahulugan nito bilang isang aral na lamang ang natitira. Pagsapit ng Mayo, tuluyan nang naging normal ang takbo ng kanyang bagong buhay. Ang paraan ng pagugol ng kanyang maaraw ng pahinga, ang pamamahala sa kanyang gastusin, ang mga plano sa hinaharap, lahat ay desisyon na niya. Ang apat na lalaki ay patuloy na naghahanap ng paraan upang makapagsimulang muli, ngunit hindi madali ang pagbabalik ng tiwala. Sa kumpanya, sa pamilya, sa komunidad, sa lahat ng pagkakataon, naging maingat na ang pagtingin sa kanila. Hindi nakialam si Lyra sa prosesong iyon. Malinaw kung kaninong responsibilidad. At tapos na ang kanyang papel. Ang mapangyayari ay isang pagtatapos. Hindi lamang ang pagtatapos ng institusyon ng kasal, kundi pati na rin ang pagtatapos ng pag-asa at kalabuan. Ang kanyang paniniwala na ang video ay hindi pagbubunyag kundi pagpapakita ng ebidensya ay hindi nagbago. Pagsapit ng Hunyo, nagsimula siyang mangalap ng impormasyon tungkol sa pagbili ng bahay sa hinaharap. Pinag-aralan niya ang posibilidad na bumili sa ilalim ng kanyang sariling pangalan at kumonsulta sa mga bangko. Ang buhay ay sumusulong. Ang nakaraan ay naging isang kasaysayan, at ang kasalukuyan ay isang koleksyon ng mga pagpili. Patuloy na pasan ng apat na lalaki ang kani-kanilang resulta. Hindi na bumalik ang pagkakaibigan, hindi na naibalik ang pamilya, at maingat na muling itinatayo ang tiwalang lipunan. Hindi ito binantayan ni Lyra. Tanging ang sariling buhay lamang ang kanyang pinoprotektahan. Ang mapangyayari ay natapos na. Ngunit ang mga aral ay nananatili. Ang pagpili ay nagbubungang resulta, at ang resulta ay may kaakibat na responsibilidad. Tanging ang katotohanang iyon ang tahimik na naging tiyak. Pagsapit ng tag-araw ng 2025, ang mga resultang pasan ng apat na lalaki ay tiyak na nakaroon ng anyo sa kani-kanilang buhay. Nagpatuloy si Ramon sa kanyang trabaho pagkatapos mailipat ng pwesto, ngunit wala na siyang kapangyarihan tulad ng dati. Sa mga performance review, paulit-ulit na sinasabi na kailangan ng panahon para muling maitayo ang tiwala, at halos sarado na ang posibilidad ng promotion. Ang relasyon sa mga kasamahan sa trabaho ay nananatiling formal sa panlabas, ngunit nabawasan na ang pagkakataon niyang makilaho sa mga mahahalagang desisyon. Bumababa na rin ang maimbitasyon sa mga inuman o di formal na paktitipon. Bagamat walang hadlang sa kanyang trabaho, tahimik na nangyayari ang pagbabangang tiwala sa kanya. Pagkatapos lumayo ni Victor sa pamamahala, nanatili siyang konektado sa kumpanya bilang consultant, ngunit malaki ang epektong pagkawala niya sa sentrong pagdedesisyon. Ang kanyang dating papel bilang muhangang kumpanya sa publiko ay nakbago, at nabawasan ang kanyang pagkakataong humarap sa mga negosasyon. Naging maingat ang malokal na kliyente, at may makondisyon na ang pag-renew ng mga pangmatagalang kontrata. Ipinagpatuloy ni Leo ang muling pagtatayo nga, kanyang buhay pagkatapos, may benta ang kanilang bahay, ngunit abala siya sa pakikipag-ayos sa mga bangko at pagrepaso sa kanyang payment plan. Ang pagsisimula ngang sideline ay para madagdagan ang kanyang kita at lumit na ang kanyang kaluwagan sa buhay. Patuloy na isinasaayos ni Marco ang pagbabayad ng child support at visitation rights at ginagampanan niya ang kanyang papel bilang ama sa abot ngang kanyang makakaya.
Ngunit mabigat ang katotohanang nawalan siya ng pamilya. Bagamat hindi tuluyang nawala ang komunikasyon sa pagitan ng apat, wala na ang dati nilang pagkakaisa. Ang relasyong nawalan ng isang layunin ay naging formal na lamang. Hindi direktang sinubaybayan ni Lyra ang mapangyayaring ito. Tanging ang mga impormasyong umaabot sa kanya ang kanyang tinatanggap, at hindi na siya nakikipag-ugnayan. Sa pagtatapos ng Hunyo, nagsimula si Lyra ng mga konkretong konsultasyon tungkol sa posibilidad na bumili ng bahay. Sumailalim siya sa loan screening sa ilalim ng kanyang sariling pangalan at gumawa ng payment plan. Matatag ang kanyang kita, at ang natanggap niyang bahagi mula sa hatian ng ari-arian ay maaring gamitin bilang bahagi ng down payment. Bagamat maingat, positibo ang tugon ng mabangko. Iniwasan ni Lyra ang mga hindi makatotohanang kondisyon at pinag-isipan lamang ang pagbili sa loop ng kanyang kakayahan. Pagsapit ng Hulyo, opisyal siyang itinalaga bilang project manager para sa isang bagong proyekto sa trabaho. Ang kanyang evaluation ay nakabatay sa kanyang performance. Hindi nakaapekto ang kanyang personal na buhay sa kanyang trabaho. Sa halip, pinuri ang kanyang pagiging mahinahon at husay sa pagdedesisyon. Ipinahiwatig kay Ramon ang posibilidad na muli siyang ilipat ng departamento sa susunod na personnel reshuffle. Mananatili ang kanyang posisyon, ngunit hindi tiyak ang kanyang kinabukasan. Nakilaho si Victor sa plano ng muling pagbangon ng kumpanya, ngunit hindi na may babalik ang kanyang nabawasang kapangyarihan sa pamamahala. Pinalaki ni Leo ang kanyang sideline at pinahigpit ni Marco ang pamamahala sa kanyang budget. Ang apat ay nakatuon sa muling pagtatayo ng kanilang buhay, ngunit mangangailangan ng panahon para maibalik ang tiwala ng lipunan. Gumawa ngang huling desisyon si Lyra tungkol sa video. Pagkatapos, kumpirmahin na tuluyan nang natapos ang lahat ng legal na usapin at walang posibilidad na magkaroon ng karagdagang alitan, ipinagpatuloy niya ang pagsabi nito sa cloud ngunit binura na ito sa kanyang personal na device. Nabawasan na ang pangangailangan nito bilang ebidensya, ngunit iniwan niya ito bilang isang talang nakaraan. Walang pagnanais na magiganti. Ito ay isang tala lamang bilang paalala sa sarili upang hindi na payagang maulit ang nangyari. Pagsapit na Agosto, naaprubahan ang kanyang housing loan. Nagsimula na ang konkretong pagpili ng ari-arian. Hindi siya nakmadali sa pagbili at pinag-aralan lamang ang matumutukma sa kanyang makondisyon. Ang muling pagtatayo ng kanyang buhay ay isinasagawa ng paunti-unti. Nabawasan ang bonus ni Ramon sa kalagitnaan ng taon at napilitan siyang muling suriin ang kanyang budget. Naranasan ni Victor ang pagbabawas ng tauhan dahil sa pagliit ng negosyo, dumami ang oras ng pagtatrabaho ni Leo, at nahirapan si Marco sa pag-ayos ng maaraw ng pagbisita sa mga anak. Ang buhay ng apat ay lumayo na sa dati nilang katatagan. Hindi na bumalik ang pagkakaibigan. Lumipas na ang yugto kung saan sila nagdadamayan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng karaan. Ang responsibilidad ay hindi na ipamahagi, at bawat isa ay kailangang akuin ito ng mag-isa. Nagsimulang maghanda si Lyra para sa isang licensure exam sa Taglagas. Ito ay para palawakin ang kanyang mapagpipilian sa hinaharap, at hindi para patunayan ang isang bagay sa kahit sino. Tahimik na sumusulong ang kanyang buhay. Pagsapit ng Setyembre, natapos na ang kontrata para sa pagbili ng bahay. Isang kontrata sa ilalim ng kanyang sariling pangalan, na malinaw na nagpapakita ng kanyang legal at pinansyal na kalayaan. Nalaman ito ni Ramon sa pamamagitan ng ibang tao, ngunit hindi na siya nakipag-ugnayan. Sina Victor, Leo, at Marco ay nakatuon din sa kani-kanilang buhay. Nakbabago ang tingin ng lipunan sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi pa ito tuluyang naibabalik. Nahanda si Lyra para sa paglipat sa kanyang bagong bahay. Ang pagpili ng mga kasangkapan ay nakabatay sa pagiging praktikal. Hindi na siya nakatali sa kanyang dating pamumuhay. Pagsapit ng Oktubre, malapit ng mag-isang taon mula nang sila ay magiwalay. May mga pagkakataong napapalingon siya, ngunit wala siyang pinagsisisihan. Ang inilantat ng video ay pagtataksil, at ang mga sumunod na desisyon ang humubog sa kanyang kasalukuyan.
Pasan-pasan ng apat na lalaki ang kanilang nga responsibilidad. Nawala ang pagkakaibigan, hindi na bumalik ang pamilya, at maingat na muling itinatayo ang tiwala. Nakatuon si Lyra sa pagprotekta sa kanyang sariling buhay. Ang pagpili ay nagbubungang resulta, at ang resulta ay may kaakibat na responsibilidad. Ang simpleng katotohanan iyon ay naging tiyak sa loob ng isang taon. Ang kinabukasan ay hindi maaring ipaubaya sa iba. Ito ay pinipili at pinaninindigan. Ang pagkaunawang iyon ang tahimik na sumusuporta sa kanyang buhay. Habang papalapit ang pagtatapos na Oktubre, natapos na ang paglilipat ni Lyra Malaya sa kanyang bagong tirahan. Halos isang taon na ang nakalipas mula nang matapos ang kanilang paghihiwalay. Ang pagsasaayos ng mga dokumento, pagpapalit ng pangalan, hatian ng ari-arian, at mga usapin sa buwis ay tapos na lahat. Formal man o sa katotohanan, wala nang natitirang koneksyon sa kanyang nakaraang buhay may asawa. Sa kontrata ng kanyang bagong bahay, tanging ang kanyang pangalan lamang ang nakasulat. Ang housing loan ay nasa ilalim din kanyang pangalan. Walang komeka o koborowa. Naroon ang malinaw na katotohanan na walang relasyon ngang pag-asa sa iba. Ang kanyang buhay ay mas simple ngunit mamatatag kaysa dati. Ang kanyang kita at gastusin ay naayon sa plano, at tumataas din ang kanyang ipon. Sa trabaho, ginagampanan na niya ang papel ngang isang team lead, at nakikilaho na rin sa pagsasanay ng bagong empleyado. Ang pagbabago sa kanyang personal na buhay ay lalo pang nagpataas sa kanyang konsentrasyon sa trabaho. Mas mabilis na siyang magdesisyon at mas kaunti na ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi direktang dumarating ang balita tungkol kay Ramon, ngunit nakakakuha siya ng pira-pirasong impormasyon mula sa mga kakilala. Naging pinal na ang kanyang paglipat ng departamento, at nananatiling sarado ang daan para sa promotion. Napanatili niya ang kanyang pamumuhay, ngunit wala na ang dati niyang katatagan. Si Victor ay lumayo na sa pamamahala ng kumpanya at nananatili na lamang bilang consultant. Pinalaki ni Leo ang kanyang sideline na halos katumbas na ng kanyang pangunahing trabaho, at ipinagpatuloy ni Marco ang pagbabayad ng child support at visitation rights. Sinusubukan ngang apat na lalaki na muling itayo ang kanilang buhay, ngunit hindi na sila makakabalik sa dati nilang posisyon. Hindi na naibalik ang pagkakaibigan, at ang responsibilidad ay nanatiling hiwa-hiwalay at hindi naibahagi. Hindi ito hinusgahan o pinuna ni Lyra. Ang mapangyayari ay tapos na, at bawat isa ay nasa yugto ng pag-ako ng resulta. Ang video ay nananatiling nakasave sa cloud, ngunit hindi na niya ito pinapanot. Tapos na ang papel nito bilang ebidensya. Ang natitira na lamang ay ang kahulugan nito bilang isang tala. Pagsapit na Nobyembre, kumuha si Lyra ng isang licensure exam. Ito ay para palawakin ang kanyang mapagpipilian sa hinaharap at hindi para pagbayarin ang nakaraan. Nang dumating ang resulta ng kanyang pagpasa, wala siyang naramdamang espesyal na emosyon. Tanging ang kumpirmasyon lamang na isang hakbang na naman ang naisulong sa kanyang plano. Ang buhay sa kanyang bagong bahay ay tahimik na umuusad. Tanging ang mga kinakailangang kasangkapan lamang ang kanyang inilagay. At hindi na siya nagdala ng mga hindi kailangan. Nabawasan ang dami ng kanyang magamit, ngunit dumami ang kanyang libreng oras. Ang kanyang mga araw ng pahinga ay binubuo lamang ang kanyang sariling mga plano. Hindi na niya kailangang maghintay sa pag-uwi ng kahit sino. At wala na siyang obligasyong ipaliwanag ang kanyang mga kilos. Ang kalayaan ay hindi magarbo, ngunit ito ay tiyak. Pagsapit ng Disyembre, isang taon na ang nakalipas mula nang sila ay maghiwalay. Kung lilingunin, ang pangyayari ay naganap sa maikling panahon. Ngunit ang sumunod na isang taon ay naging mahaba. Ang galit at lungkot ay nawalan ng hugis sa paglipas ng panahon. Ang natira na lamang ay ang katiyakan kanyang naging desisyon. Kung hindi dahil sa kanyang pagpili noong weekend na iyon, posibleng nagpatuloy pa ang isang malabong sitwasyon. Ngunit dahil naging malinaw ang katotohanan, mabilis na naisagawa ang desisyon. Naiwasan ang kalabuan. At naging limitado rin ang pinsala. Hindi ito pinagsisihan ni Lyra. Isang araw,
Nakatanggap siyang tawag mula sa kanyang abogado upang kumpirmahin ang tungkol sa panahon ng pag-ingat sa mga dokumento. Wala ng legal na pangangailangan. Ang opinyon ay maari nang burahin ang video ng walang problema. Ilang araw na pinaisipan ni Lira. At sa huli, pinili niyang burahin din ang data sa cloud. Walang dahilan para patuloy na panghawakan ang isang tala na tapos na ang papel bilang ebidensya. Naunawaan niyang ang pahawak sa nakaraan ay hindi nangangahulugang mapoprotektahan nito ang hinaharap. Tahimik na isinagawa ang pakbura. Kahit na nawala ang data sa screen, hindi nangangahulugang nawala na rin ang mismong pangyayari. Ito ay isang pagtatapos lamang sa kahulugan na hindi na niya kailangang umasa sa isang tala. Sa Enerong sumunod na taon, sinalubong ni Lira ang kanyang unang bagong taon sa kanyang bagong bahay. Walang espesyal na pagdiriwang. Ngunit mayroon siyang payapang pakiramdam. Matatag na rin ang kanyang relasyon sa pamilya. At nananatili ang kanyang matsandang reputasyon sa trabaho. Narinig niyang patuloy pa rin sa pagtatangkang muling itayo ang kanyang buhay si Ramon. Tanging sa imahinasyon na lamang niya malalaman kung anong damdamin ang kanyang pinagdaanan sa loob ng isang taon. Ngunit iyon ay isang hamon na siya mismo ang kailangang harapin. Ganun din sina Victor, Leo, at Marco. Tapos na ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang buhay. Tanging ang pagtanggap sa resultang kanilang nga pagpili at pagtahak sa ibang landas ang kanilang magagawa. Hindi sila sinisinilira. Alam niyang ang pananatili sa posisyon ng paninisi sa iba ay magpapatigil lamang sa kanyang sariling buhay. Pagsapit ng Pebrero, natapos na ang unang pagbabayad sa kanyang housing loan. Ang numerong naitala sa kanyang passbook ay isang patunay kanyang kalayaan. Ang utang ay isang pasanin din. Ngunit kasabay nito, ito ay nasa landas ng kanyang sariling na pagpili. Ang responsibilidad ay hindi ibinabahagi sa iba. Pagsapit ng Marso, isang bagong empleyado ang itinalaga sa kanyang team. Habang tinuturuan niya ito sa trabaho, muli niyang pinag-isipan kung ano ang tiwala. Ang tiwala ay hindi idinedeklara sa salita, kundi nabubuo sa pamamagitan ng nga araw-araw na pagpili. Ang pagtataksil ay sumisira sa relasyon sa isang iglap, ngunit bago iyon, tiyak na may mga maliliit na pagpili na naganap. Ang nangyari nung weekend na ayon ay hindi rin biglaan. Ito ay resulta ng pinagsama-samang nga pagpili na naging hindi maiwasan. Hindi niya kinalimutan ang katotohanan iyon, ngunit hindi na siya nanatili ron. Ang makilos na kanyang pinili ay humuhubog din sa kanyang hinaharap. Ang pagpapakita ng katotohanan, pagsusulong legal na proseso, at tahimik na paglayo ang mapagpiling iyon ang sumusuporta sa kanyang kasalukuyang buhay. Ang gapat na lalaki ay patuloy na magdadala kanilang responsibilidad sa kani-kanilang landas. Ang tiwalang lipunan ay may babalik lamang sa paglipas ng panahon. Posibleng hindi na may balik ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit iyon din ay isang resulta ng kanilang pagpili. Pumirma si Lira sa isang bagong kontrata sa opisina. Bagong proyekto, bagong buhay, bagong plano. Ang nakaraan ay nariyan bilang kasaysayan. Ngunit hindi nito kinokontrol ang kasalukuyan. Ang buhay ay hindi nagtatapos sa isang pagtataksil. Ang nagpapasya kung tatapusin ito o hindi ay ang sariling desisyon. Ang tiwala ay maaring masira. Ngunit ang dignidad ay maring protektahan sa pamamagitan ng sariling pagpili. Isinagawa ito ni Lira. Walang magarbo na tagumpay o dramatikong pagbabalik, tanging ang pagtanggap sa katotohanan, pagsasagawa ng mga kinakailangang proseso, at tahimik na pagsulong. Ang tao ay hindi makakatakas sa resulta ng kanyang pagpili. Ngunit kasabay nito, maari ring bumuo ngang hinaharap sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng bagong pagpili. Ang pagtataksil ay nagtatapos sa isang relasyon, ngunit hindi nito tinatapos ang buhay. Ang panik na nawalan ng tiwala ay pasan ang responsibilidad. At ang panik na pinagtaksilan ay pinoprotektahan ang dignidad. Ang pagkakaiba ay nasa kung anong pagpili ang gagawin.
Pinatunayan itong isang taon ni Lira.